This is a dream come true for Cagayan. Gawati Bridge tayo across Cagayan River. 250 kilometers long, and we only enjoy 2 bridges across the Cagayan River. This is the first time that an additional bridge will serve us to connect the eastern portion and western portion of Cagayan. Ito ang naging mensahe ni Cagayan Governor Manuel N. Mamba matapos pangunahan ni DPWH Secretary Mark Villar kahapon ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng mega bridge sa Camalaniugan, Cagayan na nagkakahalaga ng 2.4 bilyong piso. Ayon kay Villar, ang mega bridge ay magdudugtong sa mga bayan ng Apari at Camalaniugan na may haba na 1,580 kilometro. Kapag natapos ng tulay, magiging daan ito upang mapasigla ang ekonomiya at mapataas ang produksyon sa lugar. Sila kanina ko yung natutuwa dahil nakitang-kita naman yung pagmamahal ni Presidente po sa Cagayan. At kanina nung sinabi ko na sa ngayon, ito historic day para sa atin. Magandang umaga po. Dito po tayo ngayon sa Cagayan upang bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Tara, samahan niyo po akong tignan ang progreso nito. Nandito po ako sa Cagayan ngayon para bisitahin ang Camalaniugan Bridge. Ito po ay isang project na nagsimula nung ako po ay sekretary ng DPWH at ngayon po malapit nang matapos. Pag natapos po itong bridge, itong maging pinakamahabang bridge sa Region 2. Sa ngayon, 88% ang completion po ng bridge. At inaasahan po natin na patatapos ito by next year. Ang biyahe mula Apari papuntang Camalaniugan na dati 1.5 hours ay magiging 30 minutes na lang. Bukod po sa taga Cagayan, makikinabang din po ang mga taga Ilocos. Ano nga ba ang maitutulong nitong bridge na ito sa mga taga Cagayan? Ako po si Jerwin Tababan, 28 years old. And I've been a quantity engineer here for 1 year now. .166 kilometers po overall, kasama na po yung approach natin doon. This technically is a cable stayed bridge. So compared sa iba, it's just a suspended, simply supported and suspended bridge. This technically is a cable stayed bridge. Of course, number one, employment and knowledge as a civil engineer is napakalaking impact sa akin ito. Dagdag kaalaman ba? Dahil in our region, especially here, this kind of iconic bridge is very rare to handle. So I can say the experience and knowledge, and of course the personally employment. Malaki po dahil po as of now, ang mode of transportation ng mga tao from west to east is nagbabangka pa po sila. So this could give more convenience, lalong-lalo na sa mga, I think of course mga estudyante, dahil yung mga estudyante po natin is the majority is enrolled sa east. So malaking tulong sa kanila to, di na kailangan mag-take ng boarding house. Of course, ito na yung magiging longest bridge on the region 2. Yung alam ko sir, yung maraming mga turista na pupunta dito.
magpapabilis yung biyahe. Mas madali na lang dumaan sir, mas mabilis. Kasi dito sa Alakapan, Matukay, pagpasok ka ng Bangag, dire-diretso na to. Hindi ka na iikot pa na pag ganun sir, parang shortcut na din to. Bukod sa mababawasan ang oras ng biyahe, ang Camalaniugan Bridge din ay magiging tourist attraction na tiyak na makakatulong sa pag-angat ng tourism ng buong Cagayan. Muli, ito po si Mark Villar. Don't forget to like, share, and subscribe.